Open your Bibles. Genesis chapter 22, verse 1 to 3. Genesis chapter 22, verse 1 to 3. Maghahisgot ko about ni Abraham, no? The life of Abraham sa dihang iyang gihatag ang iyang bugtong nga anak nga mao. During the time, no? Nanaday mga anak si Abraham, no? Pero gipalayas na niya ang usa. No, kabalo na mo sa story, no? And then nabili niya anak only si Isaac, and but this time gisulayan sa Ginoo nga iyang ihalad si Isaac. Now atong basahon Genesis chapter 22 verse 1. Akong basahon lang, tanawan ninyo diya sa inyong gitindugan. Please read it silently while you are standing. And it came to pass after these things that God did tempt Abraham and said unto him, Abraham, and he said, Behold, here I am. And he said, Take now thy son, thine only son, Isaac, whom thou lovest, and get thee into the land of Moriah, and offer him there for a burnt offering, upon one of the mountains which I will tell thee of. And Abraham rose up early in the morning, and saddled his ass, and took two of his young men, and with him and Isaac his son, and cleaved the wood for the burnt offering, and rose up, and went unto the place of which God had told him. Then on the third day, Abraham lifted up his eyes and saw the place afar off. And Abraham said unto the young man, Abide ye here with us, and I and the lad which go yonder, and worship, and come again to you. And Abraham took the wood of the burnt offering, and laid it upon Isaac his son, and he took the fire in his hand, and knife, and they went both of them together. And Isaac spake unto Abraham his father, and said, My father. And he said, Here am I, my son. And he said, Behold the fire and the wood, but where is the lamb for the burnt offering? And Abraham said, My son, God will provide himself a lamb for a burnt offering. So they went both of them together. And they came to the place where God had told him of, and Abraham built an altar there, and laid the wood in order to bound Isaac his son, and laid him on the altar upon the wood. And Abraham stretched forth his hand, and took the knife to slay his son. And the angel of the Lord called unto him out of heaven, and said, Abraham, Abraham. And he said, Here am I. And he said, Lay not thine hand upon the lad, neither do thou anything unto him, for now I know that thou fearest God, seeing thou hast not withheld thy son, thine only son, from me. And Abraham lifted up his eyes and looked, and behold, beheld him, and ram caught him, and take it by his horn. And Abraham went and took the ram, and offered him up the burnt offering instead of his son. Let's pray. Our Heavenly Father, we thank you, God, sa imong pulong nga among gibasa. Thank you, Lord, the life of Abraham. Nga mo siyang mahimo nga example, Ginoo, nga ang kinabuhi ni Abraham, Ginoo, he can able to give sa iyang anak diha nimo. Lord, tabangi kami nga mahimo kaming faithful, no, nga sama ni Abraham, Ginoo, ay mo makanakan, Lord, and you will bless us, God, as we listen to the word. Tabangi ko, Ginoo, wala ko'y mahimo. Kung wala ka, Ginoo, kita na akong ipangayo. In Jesus' name I pray. Amen. Thank you. Please be seated. Now, ang testimonyo ni Abraham sa paghalad niya sa iyang anak. Abraham was a faithful servant of God. He's a faithful Christian. His goal in his life is to obey God in all the time. Sinaoton ta nga sa atong kinabuhi. Our goal sa atong kinabuhi nga atong sundo ng Diyos, atong mag-faithful ta diha sa Ginoo, no? Nga atong yung sundo ng Ginoo sa tanang panahon sa atong kinabuhi. Now, ang pagkamay ito matinud-anon, ang faithfulness, it matters most in our ministry. No, kamong mga Bible student, mga staff sa church, importante kayo ang inyong faithfulness diha sa Ginoo. No? Even sa mga ordinaryong Kristohanon, maybe mayong dili man ko staff sa church. No, God requires you to be faithful. Gi-requires ka sa Ginoo nga mag-faithful ta sa tanang panahon sa atong kinabuhi.
aron ang Dios makahimo siya og mga dagkong butang sa atong kinabuhi. Okay, the world crowned success. Ang kalibutan ng ilang gitanaw ang mga successful nga tao. But God crowned faithfulness. Pero ang Diyos ay ang gitanaw to every believers, to every Christian, those people who are faithful, even in times of trials, in times of hardship. Nakapadayon ka sa imong pagsimba, pagsunod sa Diyos. Now there are many Christians, they are successful but not faithful. They are pastor, they are successful but not faithful to the Lord. So usahay sa atong kinabuhi, no? Ang atong gitanaw kanang nakapalitag sakyanan o unsa diya. Pero usahay kung naay panahon nga diin atong gipili ang mga butang ning kalibutan kaysa Dios. Now our faithfulness, that what God is looking for our lives. Ang Dios nagtanaw siya sa atong kinabuhi sa panahon ng usahay istugot sa Ginoo nga mopili ka. Unsa imong gipili? Ang Dios ba o ang mga butang ba dining kalibutan? Then our text, Abraham tried by the Lord. Gisulayan siya sa Ginoo. Ang gisulay sa Ginoo niya, ihalad ang iyang anak. Can you imagine? No? Gisulayan sa Ginoo, gipangayo sa Ginoo ang iyang anak. Imbis karnero ang iyang ihalad, his only son as a burnt offerings. Now, Abraham did not question God. Wala siya mangutana sa Ginoo. Wala siya masuko. Wala ka makabasa sa Bible nga si Abraham. Nagbagot mo siya, nasuko siya. No? Nisunod siya sa Ginoo. And God asked, wala siya mangutana nga nung si Isaac man Ginoo. But he simply trusted the Lord. No, ang atong Diyos masaligan siya. Wala ko kabaloon sa mga butang nasa imong na imong nasugatan karon sa imong kinabuhi. Apan maigsoon ko sa Ginoo, we need to trust God. Amen. Musunod ta sa Ginoo, di ta mangluod sa Ginoo. Kaya ang Diyos doon na sa'y katuyuan niya na. Now Abraham, he did not fight about the will of God of his son. Sa Lord, ganong man, ganong ako magyong anak? Anong ako mang anak, Ginoo, tawgon sa ministry? Nga magdoktor man mag-lawyer man Wala siya ni anak mo question sa kabubuton sa Ginoo. Abraham went to Isaac. Nailakaw sila, niadto sila sa mountain where God wants him to offer Isaac as a burnt offering. Ato na mabasa sa Genesis chapter 22 verse 7. And Isaac spake unto Abraham his father and said, My father. And he said, Here am I, my son. And he said, Behold the fire and the wood, but where is the lamb of a burnt offering? Sa amahan ko, nanay kahoy, nanay kalayo, aman ang burnt offering. Wakabalo si Isaac na siya day ihalad. And Abraham said, My son, God will provide himself a lamb for a burnt offering. So they went both of them together. And they came to the place where God had told him of. And Abraham built an altar there and laid the wood in order and bound Isaac, his son, and laid him on the altar upon the wood. Kanya nakita ninyo, si Isaac, gigapos siya. He was bound. Siguro kung kita pa to, unso sa manin pa, mudagan na ta. Pero si Isaac, nagpagapos lang siya. And Abraham stretched forth his hand and took his knife. Iyang ibutang si Isaac diha niya, nag-ana na sa iyang knife, to slay his son para aron himo ang burnt offering. And the angel of the Lord called unto him out of heaven and said, Abraham, Abraham. He said, Here am I. And he said, Lay not thine hand upon the lad. Ayaw pasakiti ang ining bata, ang imong anak. Neither do thou anything unto him, for now I know, ingon ang Ginoo, karon na sayod nako, that thou fearest God, saying thou hast not withheld thy son, thine only son from me. Doon ay mga butang sa atong kinabuhi, nga sulayan ta sa Ginoo. Kinsay atong gihigugma. Ato bang pamilya, ang Ginoo ba? Ang kwarta ba? Ang Ginoo ba? Si Abraham ato nakita nga na-prove yun si Ginoo nga he loved the Lord. Nakita to ang iyang testimonyo sa iyang kinabuhi nga ang Diyos gyud nga iyang gihigugma. Dili
ang iyang anak. Ang labaw niyang gihigugma ang Dios. I know, unsa kadako nga gugma kabalo ang Dios nga gihigugma ni Abraham si Isaac. Iya ra ning usara yang anak. Tamang dili atong anak pero musugot maganing tanga kita'y patyon kay sa atong anak because we love our children. Di kay ta katulog kung atong anak wa ta kabalo ug nabas maayong kabutang. Sa una si GR na dito siya sa pandemic, nabilin siya sa Cebu, so nagtawag mi niya ni Gemma, pagpalit mo niya silang John Floyd, pagpalit mo niya og tubig. Grabe yun ka, worry. Palit mo niya canned goods. Hanto, nahumana lang pandemic, ang ilang canned goods, bitiging dagana. Because we don't want nga maunsa sila, because we love them, right? Pero si Abraham, gisulayan siya sa Ginoo. See? Ato nakita ang faithfulness ni Abraham ngadto sa Dios. Now when Abraham raising his knife, he testifying something unto God. Number one, sa diyang gipataas niya ang iyang kamot. Nauta iyan ang dunggabon si Isaac. Aduna ni siya ibot ipasabot ni Abraham ngadto sa Dios. Una, akong higugmaon ang Diyos labaw sa tanan. I will love my God above others. In Genesis chapter 22 verse 2, he said, take now thy son, thine own son, Isaac, whom thou lovest, because God knows that Abraham had loved Isaac, and said, and get thee unto the land of Moriah, and offer him there for a burnt offering upon one of the mountains which I will tell thee of. Now Abraham said in his heart, sa diha nga nisugot siya, nga ihalad ang iyang anak ngadto sa Dios as a burnt offering. Samara na ingon si Abraham diha sa iyang kasing-kasing, I'm going to love God above others. Amen? Atong higugmaon, dapat atong higugmaon ang Diyos labaw sa tanan. Kung dili na mo higugmaon ng Diyos labaw sa tanan, di gyud ka kapadayon sa pagsunod sa Ginoo. Di gyud ka kapadayon sa pagsimba, sa pag-alagad sa Diyos. If you want to follow the Lord, you need to love God labaw sa tanan. Nga naman along the way, adunay mga temptation, mga trials, kay tugot sa Ginoo. Pero salamat ta si Abraham, nahimo natong example ang iyang testimonyo. Na in Matthew chapter 10 verse 37 to 39. Verse 37, he that loveth father or mother more than me is not worthy of me. And he that loveth son or daughter more than me is not worthy of me. And he that taketh not his cross and follow it after me is that worthy of me. He that findeth his life shall lose it, and he that loseth his life for my sake shall find it. Na doon ako higala sa una nga ako siyang gida sa church, gibible studyhan siya namo, na save siya, sugod na sa simba. The time nga ni-decide siya nga magpabaptize siya. His family, his mother, his father, mga aunties niya, igsuon niya, gi-persecute siya. Wa siya tugti na, og dili na siya pasimbahon. And because of that, wala na siya makita sa church. Wala siya kapadayon og sunod sa Ginoo. Now, ingon ni Jesus Christ, kung atong higugmaon ang atong pamilya labaw sa Dios, we are not worthy to God na musunod sa Ginoo. But Abraham, he loved God above others. He's a father of faith. Why? Grabe ang nagyan ni Abraham sa iyang pagkakristohanon. Bisan unsa pa ang gisugo sa Ginoo, nisunod siya, nisugot siya. If you love God above all, dako kaya nagkahimuan sa imong kinabuhi. Makita nimo ang lihok sa Dios sa imong kinabuhi. Makita nimo that God, His hands, imong kinabuhi. Usay dili ta mo simba tungod sa atong negosyo, right? Usay dako tag kita sa pastor, sorry gyud kayo kay sayang gyud kayo ni Domingo man ni.
Don't you know na ang Diyos usay sulayan ta sa Ginoo? Nga doon na pauntay labaw pa niya na nga giandam sa Ginoo. If you will say, no, I will go to the church. I will love God above others. Amen? Pastor, naman ko'y bisita go Domingo. Dada na sa church. That's your testimony. Amen? Nga basta naamo dire Sunday. Kuyog mo sa simbahan. Or else, di mo kuyog. Dinara mo sa balay. Amen ba? Now, kung nahigugma ka sa Diyos, labaw ta tanan, dili gyud ka mo absent sa simbahan. Kung pwede lang. Dili gyud nimo ibaylo ang Diyos ka sa kwarta. No? Now, kung tinuod, nimong gihigugma ang Diyos, tumana ang iyang mga sugo. In John 14:15, if you love me, keep my commandments. Ang pagpangabi ko kalag, sugo sa Diyos. The Great Commission is about winning souls, preaching the gospel into the whole world, giving our faith promise offering, sharing the gospel to all neighbors, to our loved ones. Amen? Now, mga igsoon ko sa Ginoo, karong December 24, atong ipakita sa Diyos nga atong ihigugma ang Diyos, atong higugmaon ang mga kalag, ang Diyos na higugma sa kalag. Pinaka-importante ang kalag sa tao. What is 250 pesos kung kanang tawhana mas-save? Amen? Pastor, lisod magkukwarta pagampo kasi God will provide. Ingon si Abraham, ingon si Isaac, pahaman atong offering. Ingon si Abraham, God will provide. Amen? Now, ang pagpangabig og kalag sugo sa Dios, Abraham was testifying iyang gipakita sa diyang gipataas niya ang iyang kamot, naghawid sa knife kay iya nang ihalad si Isaac that he loved God above others. Nga iyang gihigugma ang Dios labaw sa tanan. Kita ka unsa atong gihigugma? Ubang mga young people makita lagwapa, mahalimot na sa Ginoo. Kamu makauyab mo unbelievers, ayaw po niyo i-post sa Facebook. Sige pong i-post sa Facebook. Manubag kasi ginugdako niya na. Amen? Mga dalaga, makakita gwapo na. Biyaan ng simba. Dili ka na, no? Dapat atong higugmaon ng Diyos. Sayang ang panalangin sa Ginoo. And number 2, I will obey my God at any cost. Ikaduha, ambot pasabot ni Abraham sa iyang gigunita na ang punyal, kay iya musugot siya sa gisugo sa Dios. It means that ingon siya sa iyang kasing-kasing, I will obey my God at any cost. Now Abraham obeyed God immediately in Genesis chapter 22 verse 2 to 3. Ato makita diha that Abraham was testifying by raising that knife that he will obey God at any cost. Bisa kung sa may tabo, sundon gina kong Ginoo. Bahala pag unsa diya. Doon sa testimony is a pastor. Mga young people pa sila, nag-eskwela siya, unya, unsa tawagan na ganing? Kanang pitcher ba na? O kanang mulabay ba? Unsa tawagan na sa baseball? Pitcher, no? Pitcher. Ang iyang role sa team, pitcher, championship, Sunday afternoon. Ang ila paging coach, deacon sa church. Ingon ang deacon sa church, di ta mo simba gahapon na, kay championship na ni. Pero deep in his heart, ingon sa, no, I will not. Because of his mother, ang nag-advise niya. Anak, unahan lang yun ang Ginoo. Huwag mo makita, nga lahi ka sa uban. If God is with you, you're a special boy. Makita na sa mga tao, nga lahi ka sa ubang mga tao. Your blessing is not the same as others. So iyan nagyunahuna, bisan iyan nadunduman, igisulti siyang mama, isa, yes, I will follow the Lord at any cost. Ingon siya, coach, dili lang ko mo apil, mo simba ko. Mostly sa ilang team, members sa church, o ang iyang mga halos gibalikat siya sa uban niyang kauban.
Kay musimba gid siya. Kay pinsa may mo picture. Importante man mapildi sila ani kung wa siya. And then after 40 years, dunay duha ka tawo nga nagpastor na siya. Dunay duha ka tawo nga niduol niya, they are also pastors. Ningon siya, Brad, a pastor, siguro nalimot ka kisay among ngalan, kauban ta sa una sa team. And because of you, pag nasuko minimo, amo kang gigitonglo tungod kay wa ka mo apil sa team, napildi mo. But that night, because of your testimony, nakigsulti ang Ginoo namo, the Holy Spirit, ug naingon ko, Lord, I will follow the same niya anak nga kadto nga niya nga amo kang sundon. Nga unta mapariha sila nila. Amen. That's the blessing. Dili kay backslide dayon. Basta gamaya ra kayo. Pista lang, wala masimba. Basketball lang, basketball lang dayon. Unsa may blessing nga mapaabot ninyo ni ana. You cannot claim the blessing of God. Pero si Abraham is a man full of blessing. Si Abraham, yung gisaran sa Ginoo, kinsa gani mo hilabot nimo, ako sana siyang, kinsa gani mo kontra nimo, ako sang kontrahon. Grabe nga saad sa Ginoo, no? Magbantay mo ng mga faithful nga tao. Kay makagaba na. Ha? Pareha may Kristiyano, niya ikaw backslider, di makagaba. Magbugal-bugal mo ng mga lagad sa Ginoo din. Naambot lang ninyo. Ewan ang Ginoo ka Abraham, kinsa to'y makag-amigo nimo, akong panalanginan. Kinsa tumutunglo nimo, ako sang tungloon. Because Abraham, he will obey God at any cost. When God says, give, Abraham, wala siya mo question niya na. Isaac obey his father, whatsoever he father did to him, because he trusted his father. Nausahay ganing, di ta kasalig sa atong kusinira kung atong kasabaan. Pero si Abraham, salig lang isa sa Ginoo. Amen? Doon ay nagkaon ba sa restaurant? Kaon niya. Nakaila mo ng lumi, nga dagag sabaw. Ha? Lami kayo. Kuyog na iyang duha ka anak, iyang asawa. Paghigop nila sa lumi, lami, hurot yun eh. Bako kayo, ano? Pagkatapusan, nailangaw ba? Aw lagong, kailan mo lagong? Pero nahurot man nila. Awa na lang mag-complain ay. Uwaw po sila. Sunod na po, balik na po sila, sunod nga Sabado. Lumi ka po nilang order, gikaon niya po nila, hurot niya po nila. Katapusan, nagya po ilagong. Basta suko na sila ay. Lagot na kayo sila. Pero, wala na sila mo complain. Ilta mo complain, mauwota kayo na, tilok na ba na to? Pagsunod sa Sabado, balik na sa sila. Order sila gloomy. Hurot lang yaman. Sa katapusan, nakakita sila cockroach. Kailan mo cockroach? Ukok ba? Ukok. Kita sila cockroach. Suko na kayong papa. Nag-wild ng papa. Oy, tawa na ng kisa nagluto, ani. Kinsa na yung manager, ani, ngano naman ni cockroach. Kaduhamin yan ni, na ay lagong. Karon cockroach na sad. Suko na kayo. Ay, gipatawag ang kusinero. Sa manager, gipatawag. Ngano to? Ingon ang kusinero. Sir, sorry kay sir, nahudlan na magunmig lagong. Cockroach na lang. Muna ito sikreto sa lami. No, kami ni Jima, basta bisagon sa pa, di may mga saba sa waiter ay. O ayaw yung pangasaba sa waiter, bisag dugay na, masisala kay, ludan pala na atong gikaon. No? Pero si Abraham, grabe ang iyang pagsalig si Isaac. Salig sa iyang papa nga, his papa is a great man of God, he's a man of faith. He knows unsa iyang gitrabaho, iyang gibuhat. Mga anak, kung inyong ginikanan ng alagad sa Diyos, patuo na lang mo. Amen? Masinugtanon mo, o backslider no, ay magtuwa na. Backslider ko na. No? Lahubog kung sa diya. Pero magtinud-anon sa Ginoo, tambagan mo, di mo mutuon na. Dihagin mo na sayo. Sometimes we don't receive God's blessing because we don't obey God. Amen? Si Abraham, ayan kinabuhi, puno sa panalangin. Grabe protection sa Ginoo niya.
Tungod sa iyang kakuyaw, si Abraham na panahon nga nakuyawan siya, na niadto siya sa kalugar nga dili walay kahadlok sa Ginoo. Ingnan niya si Sarah. Nagay mong tanan nimo, ingnan nimo ha, kay half sister man niya Sarah. Igsuon ta, di ta kaasawa, kay patyon ko nila niya asawahon ka. Lisod gini mga asawa tagwapa, no? No, delikado sa guwapa ra ba kay kasta ng babae diri ikaw gyud pinakagwapa. Tungod nakitaan sa hari gi taga-ag gift si Abraham. Kay nagtuo nga igsuon niya. Iya nang tapangasaon si Sarah giadtuan sa Ginoo giingnan sa giwarningan sa Ginoo katong hari imo ganang hilabtan si Sarah patay gyud ka. Perting kuyawa oy. Now, ang Dios nakita nato si Abraham bisag asa siya na nagsunod ang Ginoo. 100% nga protection gihatag sa Ginoo. Amen. Bisag unsa iyang negosyon, unsa iyang trabaho, nakita nato the Bible says Abraham he become nahimo siyang dato banggiitan nga dato nga tao. All his he's doing, gibless sa Ginoo. Why? Because Abraham gisunod siya sa Ginoo because he was a faithful Christian. Sometimes we don't receive God's blessing because we don't obey God. In Deuteronomy chapter 11 verse 27, a blessing if you obey the commandments of the Lord. There is blessing. Young people, ang panalangin, when you obey God. A blessing if you obey the commandments of the Lord your God, which I command you this day. Ang blessing, diya sa pagsunod sa pulong sa Diyos. Pero magsagoy-sagoy ka mo, di mo magtarog simba, di magbasag Bible, di gamay ra kayo. Sakit akong ulo. Ano man ka mo simba, Brad? Sakit akong ulo. Pag magsimba, alas 4 na, nawala mang sakit, pirting lukso sa basketball. Pagka Domingo na po, sakit akong ulo. Pagka Wibis, sakit akong ulo. Di ko mukanta kay, kawang ko, pagaw. Daghan kayong rason. Now, ang Diyos baka maila ka sa Ginoo nga faithful ka. Kanya inigsimba, matulog pag yun. Naunsa. Grabe, gi-post yun nga musimba. Doon ay mga tao sa ubang nasod, they are persecuted because they worship the true God. Mato ka sa Vietnam, ang mga Kristohanon dito, maghinay ginin taon. Magbantay gin sila. Kadi sila mahibawaan nga Kristohanon sila. Pero naa sila tanan. Sa simbahan, walay absent. Ganito ay nadunggan nga mga history nila nga lisod pagdala niya kay sauna, wala pa karon ang Bible na nasa cellphone. No, ang ilang pages sa Bible ilang gisi-gision. Ihatag nila sa matag members. Pila ka pages yung napulo na kung absent ka, dili kompleto ang Bible. Ingon sa pastor atong ablihan, Genesis chapter 1, niya nga dala sa Genesis chapter 1, absent. Dapat praise in tanan, pero salamat sa Ginoo nga ang Diyos doon na siya ay blessing sa mga tao nga mag-faithful. Young people, if you want to be blessed by God, be faithful. Be like Abraham. Minang Ginoo, Lord, I want to be like Abraham. Ako kang sundon at any cost. Number 3, akong saligan ng Diyos sa detalye sa akong kinabuhi. Sa diha, nga giisa ni Abraham, ang iyang kamot, nga yan ang ihalad si Abraham, samara nga iyang giingnan ng Diyos, nga ako kang saligan sa detalye sa akong kinabuhi. Now Abraham, he did not ask why I'm going to offer Isaac when he's the only son and no one else. Si Abraham wala siya makiglali sa Diyos nganong ang iyang mga anak kay iyang gisaligan ng Diyos. No? Kabalo siya na kung kuhaon, kung mahitabo man ganing iyang ihalad si Isaac sa Diyos. Ang Diyos makahimo sa pagbanhaw ni ini. Kaya ang Diyos usa siya kagamahanan nga Diyos. Hebrews chapter 11 verse 17 to 18, by faith Abraham when he was tried offered up Isaac, and that he had received the promises, offered up his only begotten son, of whom it was said that in Isaac shall thy seed be called. Abraham did not doubt the promise of God. He just trusted God.
in all the details of his life, even if Isaac would die. He believed that God can raise him up. Ang Diyos makabanaw niya. Now, many Christians could not continue following God because of worry and many things in their lives. Una-una nila, musunod ko sa Ginoo, muhatag ko sa Ginoo sa kong offer. Lisod, mga kung wako'y tagahatag. Di ba? Muhatag ko na pag faith promise. Lisod, mga kung wako'y hatag tithes. Faith promise na ba hinoon? Apan mahigsoon ko sa Ginoo. That's the key of God's blessing. Amen? You cannot see the power of God, the miracles of God, unless you will follow. Pero gimong sundo ng Diyos, makita nimo ang gahom sa Diyos. When Abraham rising his knife, he's testifying that he will trust God in all the details of his life. Ako, dugay ko nagpastor, kay kuyawan ko magpastor. Ingo Lord, o sa may mahitabo sa negosyo, o sa may mahitabo sa church, sa undang kong negosyo, Ginoo. Istorya min ni Jima, ni Amam, ni GR, engon si Amam pa. Sa una ba, daghan, sa una, murag, kasagaran nga member diri, nagtrabaho sa SLB, kay sa una pa man to pag-start nato, no? Doon ay pipila, Brother Dudong Studilio, nga wala sa SLB, pero gamay ra. Siya, kung unang-unay mo ang bakery pa, man na sila man trabaho. Ikubitaw po, no? So, I prayed and I prayed to the Lord. Nang dugay ko nakasunod, tungod kay daghan ko mga pangutana sa Ginoo. Pero si Abraham, iyang gisaligan ng Diyos sa tibuok, sa detalye sa iyang kinabuhi. Sabi, musunod ta sa Ginoo? O niya, makapaeskwila ka ta sa atong anak? Musunod ta sa Ginoo? Mag-faithful sa Ginoo? Di ka ta makalisod-lisod? Mga igsoon ko, na ay Diyos nga gamhanan. Amen? O niya, musunod ko sa Ginoo. Unbeliever na di na ako naisugton. Maminyo pa ka ako? Iyaw mo ka na. Bahala na dito maminyo. Basta nagsunod to sa Ginoo. Amen? Oh no, nga na gipreparar ang Ginoo nimo, gwapo, gwapa pa. No, kaysa unbeliever nga dili Kristohanon, anak sa yawa. Ini kaminyo nimo ang imong ugangan, yawa, kaya na kun sa yawa. Ha? Unya palahubog agoy. Kung babae, unya dili Kristohanon. Kuya, maganin ng Kristohanon, biyaan o ba na? Wow, much more kung dili Kristohanon. Nga mo inog, kuan gamay, mo inog tanduay gamay. Na, delikado na siya. So, mga namigsoon ko sa Ginoo, atong sundo ng Diyos. Ayaw na pangutana sa Ginoo, nga unsa detalye sa Ginoo. God knows unsa imong gikinahanglan. You don't know what is your future, but trust God. All the details of your life. Na atong isalig ang Diyos. Doon ay pastor nga, kuyawan sa Sigi, kuyawan sa mga sa Cebu, kuyawan sa mga sa Manila. Ang iyang problema, wa sa kasakay ng aeroplano. Sa unsaon daw pagsakay ko kasayo na. Pagsakay nimo, lingkod ka niya. Unsaon man nato na, pag seatbelt, kasayon pag seatbelt. Practice na ng seatbelt sa truck. Taghang kay sa kuyawan. Karon, siya ramang usa. Wa say luggage, hand carry ra. Sakay niya sa plano, hand carry niya. Giingnan naman po siya nga, kuyog ka dito, paggawas, sunod-sunod lang kas mga tao, kasayo niya na. Sunod siya, pag ikas aeroplano, nag-hike sila, sunod sila dito sa, nabitang magkuha og luggage, carousel. Na ba di ibutang ba, imong punito ni mong luggage niya. Wa man say luggage, hand carry raman, isya. Nagtuyok lagi ni mga bag diri, gikuha po niya iyang hand carry, iyang packman, iya pong gibutang. Iyang gipatuyok-tuyok. Iya pong gipunit, isya. Mura magkatulahi ito iladak, gikarga to sa aeroplano. Kaabot gid siya sa Manila, oy. No, usay di ta mo sunod sa Ginoo kay daghan tag pangutana. Lord, kung musunod ko nimo sa tubig sa bautismo, basig awayon ko sa kong mama, basig unsa ni, sunod sa Ginoo aron i-bless ka sa Ginoo. That's simple as that. Ginoo na bahala. Nya, pastor, unsa man ni, basig kontrahan ko sa kong mama, di ko pa eskwelahon. Ginoo na ang mo pahiluna nimo basta saligi lang ang Ginoo. And then last,
akong ihatag ang Diyos tanan nga naa nako. Sa diha nga si Abraham, he raised his knife to Isaac. It means, siya, akong ihatag ang Diyos tanan nga naa nako. I will give God all that I have. Si Isaac, mao ni pinakadako nga naangkon ni Abraham. Ang iyang anak, wala na gyud makalabaw pa niini, pero bisa pa si Isaac, tanan yang kabtangan, yang pilion si Isaac. Mo na'y value sa tanan niya, mga butang si Isaac. Pero nakahimo siya sa paghatag ngadto sa Dios. Sahay, ang atong gusto ihatag kanang wala nato. Ginoo, napalang ko'y kwarta karon, ako gyud mo hatag ana. Ayaw mo pagunahuna nga daghan mo sobra, adis sa pamumuhatag sa inyong tithes o sa inyong mission offering. What you have today, unsay naa nimo karon, mo na imong ihatag sa Ginoo aron ang Dios mudugang nimo nga mas daghan pa. Doon ay simbahan nga nag-ampo silag baboy nga ipakaon sa mga pastor kay doon ay mission conference, 2 ka baboy. Wa ginaghatag sa church, sige lang yung ng pastor, church, ampo tag 2 ka baboy. Wa ginaghatag, nagbisita na lang pastor. Kita mo sa membro, daghang gansa ba? Daghang gansa. Kailan mo gansa? Kanang dako ba nga pato? Ang membro na ay, siguro to, mga 20 ka gansa. Ingon ang pastor, Brad, wa pag yun hatag og baboy. Ingon dayon ang membro, pastor, kung naa pa lang ko'y baboy, pastor, ako naging mo hatag. Ganing kay, wa mo ko'y baboy, gansa man eh. Ingon ang pastor, Brad, ang mga pastor, mukaon po ng gansa. Labi nagway baboy. No? Nindot kay mo hatag, no? Kung dili ato. Ganahan ta mo hatag kung wala pa. Ang gusto sa Diyos, kanang unsay naan nimo. Amen? Start giving what you have and God will bless you. And God will add you more and more and more and more. Be faithful to the Lord kung naa kay 20 pesos kada semana nga offering. Be faithful to the Lord kung naa kay 200 pesos kada semana. Be faithful unto the Lord kung naa kay 2,000 ang semana. Be faithful unto the Lord kung naa kay 50,000 ang semana. Ang uban may siyang dako naman eh. Sa una makahatag pagkagamay. Karon kay dako namin kagdako na niyo eh. Sayang naman eh. Tungao na nimo na mao ginana po Hinoon. Ang Ginoo dili na sad malipay niya na. Kung kasiligan ka sa gamay, kasaligan ka sa dako. Kung dako na kayo, pasalamat sa Ginoo. Angay pa nimo, Lord, dugangan ako Ginoo. Kay imo kong gipanalanginan, imo kong gitagaan pa og dugang. Amen. When Abraham raising his knife, he testified that he will give God all that he had. Giving is God's way of blessing us. You can't be blessed by God if you don't give. Abraham is willing to give everything to God. Can you give everything that we have? Imo bang mahatag sa Ginoo? Your life, your strength, your talent, your money. Now Abraham was able to give God his son because he knows what his son was given by God. Kabalo ni si Abraham nga ang naghatag niya sa iyang anak, ang Diyos. Kisa may naghatag na itong trabaho, ang Diyos. Kisa may naghatag na itong kwarta, ang Diyos. Kisa may naghatag na itong negosyo, ang Diyos. Dili tamingon, aho ni ha. Aho ni nga kahibalo. No. Kung kuwanon ta sa Ginoo, kanang lisuon gamay atong ulo, wala ta. Di na ta kailakit sa atong ngalan. Right? Now, mga igsoon ko sa Ginoo, ang Diyos, gano'n nakahatag si Abraham, kay kabalo siya nga ang Diyos mo'y una naghatag. Ang Diyos naghatag sa atong kinabuhi. Ang Diyos naghatag natog kusog. Ang Diyos naghatag natog panalapi, trabaho, kahibalo. It is all because of God. Now karon, ang Kristohanon nga dili maghatag sa Diyos, tungod kay iyang giunahuna nga dili ang Diyos may naghatag anang tanan. But if you will recognize
that God, o sinaan na to, ang Diyos mo'y naghatag niya na, mahatag na to sa Ginoo. Isag tanang butang nga gikinahanglan sa Ginoo. Amen? Amen mo da? Pastor, nga nung muhatag mo sa Ginoo, dato man ang Ginoo. Aron ma-prove sa Ginoo, ato siyang gihigugma. Amen? Kay paagi na sa Ginoo, nga iyatang i-bless og dugang. Now, kung ang Ginoo kaha, naapay pulis, dakpon sa Ginoo ka nang di maghatag sa iyang tithes, ambot lang, pila ra ka kabuk na bilin, na priso na ta. Pero, Christian, if you obey God, if you want to follow the Lord, doon ay giandam sa Diyos nga ako nga panalangin sa imong kinabuhi. We are not the one who give first to God, but it is God who give first to us. Salvation and material things. The source of blessing, wala na to. But the resources of blessing, naa sa Diyos. Ang Diyos mo'y atong resources. Siya mo'y naghatag nining mga butang nga naangko nato. When you give your faith promise offering, don't look on your wallet, but look on God's wallet. Ingon si Isaac, pa, ama natong offering. Ingon si Abraham, God will provide. Amen? Basta para nagay sa Ginoo, malipay ang Ginoo mo, provide siya nato. In the Lord, gusto ko makatabang ni mo Ginoo. Gusto ko makatabang sa buluhat ng Lord. Ngayon mo kong gamiton. O gunsay naan mo karon. If you are a Bible student, o you are, o sara ka, workers ra ka, wala kay negosyo, lisod kag kwarta, unsay naan mo nga kwarta, mao nay ihatag sa Ginoo. And God, He will bless you. And God, He will bless you more and more and more. I will obey God at any cost. Abraham testifying by raising the knife, and Abraham will obey God at any cost. I will trust my God in all the details of my life. I will give God all that I have. Inaot mga igsoon ko sa Ginoo, nga ibutang nato sa tong kasing-kasing, nga ang Diyos may panahon nga siya musulay kanato. Ug sa diyang sulayan ta sa Ginoo, dapat atong higugmaon ng Diyos labaw sa tanan. Atong unsay naa nato, maunay atong ipagamit sa Ginoo. Dili ta magtanaw sa uban, sa asikuan na lang diya, kaya dagag kwarta na. It's not about the money, but it is about your faithfulness to the Lord. So bulahan ka if you have a desire nga imong sundo ng Diyos sa tanang panahon. Bulahan ka kung imong ibutang ang Diyos labaw sa tanan, labaw sa imong asawa, labaw sa imong anak. Kay kung mahitabo gani nga ang Diyos naa sa ubos, dili ka takos mosunod ni Jesus Christ. Dili nimo madawat ang panalangin sa Diyos. Those fathers and mothers nga ilang gibutang ang Diyos labaw sa tanan, they are good fathers, they are good parents. Amen? Pero kung imo ganing unahon, imong gihigugma, labaw, doon ay labaw sa Diyos, you cannot be a good parents. Dili ka mahimong good example sa imong mga kabataan. O ang atong kinabuhi, mga igsoon ko sa Ginoo, ang Diyos, nag-desire siya nga ato siyang mahalon, ato siyang sundon, para ang Diyos maghatag ka nato o panalangin o iyatang magamit. Let's pray. Our Heavenly Father, we thank you, God, sa imong pulong, among ako nawali. Gamita ka to, Ginoo, nga makadasig sa mga tao. Lord, help me, O God. And I pray, Lord, nga tabangan mo kami, nga mahimuming faithful. Tabangan ako, Ginoo, nga mahimo kong example nga na sa mga tao. Nga amo kang sundon, Ginoo. Amo kang mahalon. Ikaw mo among ibayaw, dili ang among ang kaugalingon namo. Tanan akong gipangayo. In Jesus' name I pray. Amen.